isinulat para sa ulap noir. Isang liham ng isang matandang janitor na di makalimutan ang nakita niya noong siya'y nagtatrabaho sa isang BPO sa probinsya. Ang kwentong ito ay ipinadala sa ulap noir ng isang retiradong janitor. Ayon sa kanya, matagal na niyang kinikimkim ang kwentong ito. Isang lihim ng BPO building sa kanilang probinsya na hanggang ngayon ay patuloy pa ring gumagana, na parang walang nangyaring kababalaghan sa loob nito. Ang building na yon, wala namang multo. Hindi mo lang talaga dapat guluhin ang hindi para sa tao. Kasi minsan, hindi lang espiritu ang nakikita mo. Minsan, nabubuhay pa yung mga halimaw sa kasaysayan. At sa lugar na pinagtatrabahuan ko noon, hindi nila alam na ang kaaway nila may 4 na paa. Ako si Mang Dado, 68 anyos, retirado na. 15 taon akong janitor sa isang BPO building dito sa probinsya namin sa Laguna. Dati, bodega yon, gamit sa niyugan, sira-sirang makina, mga lumang yero. Pero nang dumating ang mga investors mula sa Maynila, ginawang 24/7 call center. Puno ng ilaw, kape, at mga batang nagtatrabaho sa gabi. Masaya ako noon. Tahimik, malinis, libre kape. Pero may isa akong babala. Hindi lahat ng lugar pwedeng tirhan ng tao. Yung iba, binabantayan. Yung iba, ginugulo mo. Sabi ng matatanda, ang lote raw na yon ay dating daanan ng tikbalang. Isang sinumpang hayop, tao ang katawan, kabayo ang ulo, at palaging gumagala sa pagitan ng gubat at ilog. Noon daw, may tumatawid doon tuwing gabi. Matangkad, mabigat ang hakbang, amoy alikabok at pawis ng kabayo. Walang naniniwala, syempre, kasi modernong panahon na raw. Pero nung simula ng graveyard operations sa call center, doon na nagbago ang lahat. Si Trina ang unang nagsabi. Nang mapag-isa siya sa pantry bandang 3 AM, may narinig siyang may kumakalabog sa kisame. Akala niya daga, pero may biglang sumilip sa glass wall. Isang aninong matangkad, sobrang tangkad, nakatungo para lang makasilip. Nang tumakbo siya palabas, may nakita siyang nilalang na parang lalaki, pero may paa ng kabayo, naka-jogging pants pa raw. Pero ang hooves, lumilikha ng tunog na parang martilyo. Nagpatawag sila ng security. Wala silang nakita sa CCTV. Pero ang mga ilaw sa hallway, biglang namamatay pag 3:00 AM. Sakto. Isang tech team leader ang nagsabi ng biro. Baka may shift din yung tikbalang bro. Pagkaraan ng isang linggo, may agents na tumatanggap ng calls mula sa walang number. Laging sa same station, Unit 2F, Cubicle 16. Ang sabi raw ng boses sa kabilang linya, hindi ka bagay dito. Lumabas ka bago huli ang lahat. Yung agent, nag-resign, hindi nagpaalam. Naiwan lang ang headset niya. May markang parang sinabunutan at tinapakan. Na-assign ako noon sa night shift bilang cleaner ng comfort rooms sa upper floor. Gabi iyon nang malakas ang ulan. Maraming absent. Tahimik ang buong opisina. Bandang 3:00, narinig ko ang tunog ng kabayong tumatakbo sa hallway, sa tiles. Imposible yon. Pagdungaw ko sa salamin ng CR, may dumaan sa likod ko. Isang nilalang. Matangkad, itim ang balat, mahaba ang buhok, at sa bawat hakbang, may tunog ng bakal na tumatama sa sahig. Napaupo ako sa loob ng cubicle, nanginginig. Bigla akong nakarinig ng boses sa taas ng kisame. Bakit nandito ka pa?
Hindi ka taga rito. Paglabas ko, may isang babae, si Karen, QA staff, na nawawala. Nakita raw siyang pumasok sa conference room para mag-call break. Di na lumabas. Hanggang ngayon, walang record kung lumabas siya ng building. Sa mga sumunod na linggo, ilang empleyado ang nagkasakit. Laging matinding hilo, nosebleed, hallucinations. May isa pa nga, nasira ang ulo. Paulit-ulit niyang sinasabi, may kabayong sumusunod sa akin. Hindi siya humihinto. Hindi siya tao. Nang pinasarapan samantala ang building para i-bless, may natagpo ang footprints ng kabayo sa rooftop. Hindi ordinaryong kabayo. Ang sukat ng isang paa, parang sapatos ng basketball player. Saka lang lumabas ang matandang dokumento mula sa munisipyo. Ang lote ng BPO ay dating daan ng tikbalang mula gubat patungong ilog. Walang nagtayo ng bahay doon kahit kailan dahil ayon sa alamat, sino mang magtangkang okupahan ito ay papatayin ng bantay. At doon itinayo ang call center. Glass walls. Kumpiyansang wala namang mangyayari. Pero maling-mali kami. Hindi na ako bumalik pagkatapos ng gabing iyon. Tumanggap ako ng early retirement. Pero minsan, pag dumadaan ako sa labas ng building sa gabi, may makikita kang aninong sobrang tangkad sa likod ng bintana. Minsan naman, may maamoy kang parang basang kabayo. At minsan, pag tahimik na ang lahat, maririnig mo ang tok, tok, tok. Hindi tunog ng heels, hindi sapatos, kundi paa ng nilalang na may karapatan sa lupang yan. Huwag kang magtatayo ng buhay sa lugar na may nagbabantay na patay, dahil ang mga nilalang sa dilim, hindi palaging nakaraan. Minsan, nagtatrabaho sila sa kabilang shift. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.